Alright, we proceed. No, sa ating pong topic po ngayon, masaya po ako na makasama uli kayo kasi last week wala po ako rito. Dinala po ako ng Panginoon sa Bulacan para po magbahagi po doon ng salita ng Diyos sa simbahan po nila, Pastor Aris. At salamat sa Lord at marami po ang napagpala. Kaya ngayon ko lang uli kayo nakasama. It's great to see you guys. No? Pakisabi sa katabi mo, salamat, ikaw ang katabi ko pa rin. Amen. Are you excited to hear God's word today? No? Sino dito excited niya? Pwede mo pumalakpak yung excited sa salita ng Diyos. Okay, our topic for today is entitled, Each One Reach One. Each one reach one for the glory of the one. No? Each one reach one for the glory of the one. Now, let me read this to you. Isaiah chapter 51, verse 2. Look at this passage. No? Ang sabi po rito, look to Abraham, your father, and to Sarah who gave birth to you in pain. When I called him, referring to Abraham, when I called Abraham, he was only one. I blessed him and made him many. Wow! Ang sabi po ng Word of God, nung tinawag niya raw si Abraham, nag-iisa siya. Amen? Pero nung tinawag niya si Abraham, pinagpala niya ang buhay nito. Pinaramin ng Diyos ang lahi po ni Abraham. No? When God called Abraham, sabi diyan, God blessed him and made him many. But notice the word, sabi dito, yung word na one. He was only one. Amin po doon. No? Nagsimula ang Diyos sa isa at yung isa pinarami. Amen. At binanggit dito, when God called him, God blessed him. Ang blessing pala ay laging naka-attach sa pagkatawag ng Diyos. Ibig sabihin, ang sino mang tinawag ng Diyos ay pinagpapala ng Diyos. Pinaparami ng Diyos. Not just materially. Amin po ba doon? No, ang pagpapala ng Panginoon, hindi lagi ito material. Ang pagpapala niya, ginawa niya kay Abraham, yes, pinagpala niya si Abraham ng sobra-sobra. No? Sobrang pinagyaman ng Diyos si Abraham nung tinawag niya po ito. Okay? Pero yung pagpapala na binanggit dyan, hindi lang ito material. Kundi yan yung lahi ni Abraham. Amen. Maging yung lahi ni Abraham, pinagpala ng Diyos. Sino dito gusto mo yung lahi mo pinagpagpalain ng Panginoon? Amen. Dahil sa iyo, sa pagkatawag ng Diyos sa iyo, pwede niyang pagpalain yung susunod na generation sa buhay mo. Pwede siyang magsimula sa iyo. Amen po ba doon? So yung multiplication, kapatid, laging nakatouch yan sa calling. Amen. No, kapag tinawag ka, pagpapalain ka. Ang tanong, sino dito tinawag ka ng Diyos? Okay, sabihin mo sa katabi mo, ano ebidensya mo? Ano pinangahawakan mo, sinabi mo tinawag ka ng Diyos? Ha? Paano mo nasabing tinawag ka ng Diyos para masigurado mong pagpalain ka ng Panginoon o pinagpala at pagpapalain ka pa ng Panginoon? Now the Bible says in 1 Peter chapter 2 verse 9, look at this. 1 Peter, sabi niyan, but you are a chosen people, a royal priesthood, okay? A holy nation, God's special possession, antindi mo, that you may declare the praise of Him, ang sabi dan, who called you out of darkness into His marvelous light. Sino dito nakaranas ka ng pagkatawag ng Diyos mula sa dilim? Amen. Mula sa wasak na buhay, tinawag ka ng Panginoon. At dinala ka niya sa ano po? Sa maliwanag na buhay. Sa buhay na binago at patuloy na binabago ng Panginoon. Andiyan ba tayo? Kaya po tayo, tulad ni Abraham, kung tinawag si Abraham at pinagpala siya, ibig sabihin, sabi sa Bible, tayo rin po ay tinawag at pinagpala ng Panginoon. Kasama po tayo. Ibig sabihin, no, sa buhay po natin, every one of us, there's a multitude inside of you. There's a multitude inside of you. Amin po doon. Ibig sabihin, maraming tao ang makakakilala sa Panginoon ng dahil sa iyo. Amen? Andiyan po ba tayo?
gagamitin ka ng Diyos. Ang Diyos, nagsimula siya kay Abraham. Pero yung isa, si Lord lang makagawa nun. Yung isa, pwedeng dumami. Amen. No? Pwede pa mangyari yun? Yung isa po pwedeng dumami? Pwede po. Paano yung pastor? Now, bigyan ko po kayo ng illustration. Doon po sa sinabi ko po sa inyo. Ilan po itong bond paper po na to? O kokong ban? Kokong ban. Ha? Alam niyo bang kokong ban ang tawag namin dito dati? Ngayon, kasi ano ba tawag na ngayon ng mga millennial ngayon? Typewriting. Bond paper. O sa amin kokong ban eh. No, kokong ban. Okay? Ilan po itong kokong ban na to? Isa. Ilang po yung pagka-square niya? Isa lang. Diba? Pwede bang magkaroon ng dalawang square ito? Mula sa isa? Ano gagawin natin? I-fold natin. Diba? Yung isa na square, pwedeng maging, yan o. Ilan na po? Dalawa na. Saan nagsimula yung dalawa? Sa isa. Yung dalawa, pwede pa bang maging apat? Pwede pa. No, paano gagawin natin? I-fold uli natin. Oh. Ang pinag-uusapan natin din, yung square niya, mula sa isa, ilan na po ngayon? Ang galing. Apat na. Saan nagsimula yung apat? Sa isa. Yung apat na pwede pang dumami. Pwede pang dumami. I-fold uli natin. Okay? Pagka-fold natin dito, iba sa inyo, nagbibilang na. Taka lang, mamaya, relax ka lang. Okay? Okay. Yung apat, magiging ano na? Ano po? Ilan na po? Sigurado kayo? 8? Yes. Saan nagsimula yung 8? Sa isa. Pare-parehas, mayroong spare pa rin. Pwede pa bang dumami? Pwede pang dumami, i-fold natin. Nahirapan na iba sa inyo, mag-backslide na. Okay. Sa tingin mo, ilan na kaya to? Humina na. Ilan na? 16. Grabe, saan nagsimula yung 16? Sa isa. Yung 16 ba pwede pang dumami? Okay, ilan na lang kaya sasagot? No? Pag pinold natin to, itong 16 na to, pwede pa siyang dumami. At yung 16, magiging ilan? 2. Galing talaga ng mga taga-blessed life eh. Di ba? Napakawais talaga eh. Ilan na po? 32. Yung 32, saan nagsimula yung 32? Isa, pero pare-pares pa rin naman Yung 32 ba, pwede pang dumami? Sa huling pwede pa bang dumami? Okay, sino po makakasagot? Ilan na kaya? Anong 38? Anong 64? Ilan na po? Sino po? Iba sa inyo, nakatawa na lang. Gano'n lang. Sige, pakikinggan ko na yung nasa likod ko. Ilan na kaya? 60? 64. Isipin mo, 64, Pare-pares pa rin. Nakita niyo po ito? Yung 64, sa isang papel, nagsimula sa isang papel. Yung 64 na square. Mula sa isang square, di ba? Ito sa shape na to, nagkaroon ng 64. Ang Diyos, ganoon din ginawa kay Abraham. When God called Abraham, he was only one. Sabi niya, he was only one. And God blessed him and made him, what? Many. Ibig sabihin pala, pwede palang magsimula ang Diyos sa isa. Pwede palang magsimula ang Diyos sa'yo para maligtas ang pamilya mo. Kaya wag mong i-underestimate na, Pastor, ang hirap kasi ako lang mag-isa sa amin. Matuwa ka kasi merong isa. Kasi kay Lord, yung isa pwede niyang paramihin. Amin po ba doon? Ang mahalaga sa pamilya niyo, nandiyan ka. Merong isa. Amin po ba doon? No, pwede pala magsimula ang Diyos sa'yo para i-save niya yung mga kaibigan mo. Sa inyong mga kaibigan, ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Pero pwede magsimula ang Diyos sa isa para tawagin niya ang lahat ng mga kaibigan mo. Amin po ba doon? Nandiyan po ba tayo, no? Kahit isa ka lang teacher na nakakakilala sa Panginoon, pwede ba yung isang teacher
ay makakilala ang buong classroom dahil sa isang teacher? Pwede ba yung kahit isa ka lang, kumpanya nyo, ikaw lang yung merong relasyon sa Panginoon, ikaw yung nakakilala sa Panginoon? Pwede ba dahil sa iyo, na nag-iisa dyan sa kumpanya na may takot sa Diyos, pwede ang buong kumpanya makakilala dahil sa isa? Pwede ba yon? Kaya hindi natin pwedeng i-underestimate, kapatid, ano po? Yung isa. Amen po ba doon? No? Basta merong isang tao na nagsabi sa Panginoon, kapatid, Lord, gamitin mo ang buhay ko para sa kaligtasan ng marami. Yun ang mahalaga. Yung handa mong sabihin sa Panginoon na, Lord, gamitin mo ang buhay ko para sa kaligtasan ng pamilya ko. Lord, gamitin mo ang buhay ko para mga kaibigan ko sa iyo ay madala ko sa iyo. Lord, gamitin mo ang buhay ko para yung kumpanya po namin, Lord, ay yung mga kasamahan ko po doon makakilala po sa iyo. Hanggat may isang tao na nagsasabi na, Lord, gamitin mo ang buhay ko sa kaligtasan ng marami. Andiyan ba tayo? Kaya ang isa, tandaan nyo, huwag niyong sasabihin, isa lang yan. Kasi si Abraham, isa lang nung tinawag. Sabi doon, when God called Abraham, he was only one. And God blessed him and made him what? Many. Mahalaga sa Diyos kahit isang bilang. Yes. Remember the parable of the lost sheep. Minsan gusto natin kagad yung marami. No? In terms of finances, gusto ka, Lord, pagpalain mo ako marami, pero sa totoo lang, kahit konti yan, pwedeng paramihin ng Diyos yan. Ano ba tayo? Huwag natin i-underestimate yung isa lang. Lord, ito lang kasi ako eh. Ito lang meron ako eh. No? Lord, ako lang nakakilala sa amin eh. Lord, ito lang ako. Hindi. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Yung siyang naputsyam na tupa, iniwanan ng Panginoon, ng pastol, para hanapin yung isang nawawala. Ganon kakahalaga kahit isa ka lang. Amen. Why? Because every soul is priceless. Pagdating sa Diyos, walang katumbas na halaga kahit isang kaluluwa. Kaya nga sabi niya, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? No? Bakit? Sa Lord, yung isang kaluluwa, kasama yan na tinubos ng dugo ng ating Panginoon. Amen? No? Sa story sa John chapter 4, makikita natin dito yung senaryo kung saan si Jesus, kinatagpo niya dito yung Samaritan woman eh. Tama? Sa totoo lang, nung binabasa ko yun, bakit kaya si Lord pumunta pa sa isa, pwede naman siya mag-preach sa isang bayan doon sa Samaria? Eh, di ba, mas kapanipaniwala eh. Tama po ba doon? Kung si Lord na lang, kasi talagang crowd favorite si Lord eh. Sobrang dami sumusunod sa kanya. Pag nangaral siya, pag nagturo siya, talagang yung mga tao lumalapit eh. Eh bakit pumunta pa siya sa isa, nakipag-usap? Doon sa isa na yung kinatagpo niya, ininkwentro niya pa yung Samaritan woman. Eh pwede naman siya mag-preach sa isang baryo, sa isang bayan doon sa Samaria. Pinapakita lang ng Panginoon kahit isa mahalaga sa kanya. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Kahit isa lang. Yung babaeng Samaritana, yung isang babae na yon, alam niyo po ba? Yung bumalik siya sa kanyang bayan, ang sabi po doon, maraming mga tao nakakilala dahil sa isa. Sabi po ron, sa John chapter 4 verse 39, many of the Samaritans from that town, okay, sabi doon na many of the Samaritans from that town believed in Him, kay Jesus, because of the woman's testimony. Dahil sa patotoo ng isang babae, marami doon sa bayan na yon, sa lugar na yon, ang kumilala sa Panginoon. Kapatid, I don't know kung excited ka sa word na to. Siguro inisip mo, parang hindi patungkol sa akin to, parang sa ibang tao to. No. Dapat maintindihan mo. No? Habang gumagawa ka para sa iba, si Lord gumagawa para sa iyo. Hindi natin naiintindihan ang prinsipyo ng Panginoon eh. Amen po ba doon? No? Kaya nga, sabi doon, habang nangangaral si Jesus sa Samaritan woman, ang ama pinalalakas siya. Kaya sabi ng mga lagat, may nagbigay ba sa kanya ng pagkain? May nagbigay ba sa kanya? Ba't parang lakas niya? Habang mayroon siyang ginagawa, ang Diyos may ginagawa rin. Are you with me?
No? Sino excited ka? No? Biro mo yung Samaritan woman, sabi diyan, andiyan na po ba? Many of the Samaritans, maraming mga Samaritans, no? Mga Samaritana ang nakakilala sa Panginoon dahil daw sa pahayag at patotoo ng babae. Isang babae, pero yung babae merong multitude. Ang tindi nun. Tama ba doon? Naniniwala ako, there's a multitude inside of you. Kailangan mo lang paniwalaan mo na magsisimula ang lahat sa paniniwala mo. Paniwalaan mo na hindi lang ikaw yung nais iligtas ng Diyos. Sa pamilya mo, hindi lang ikaw yung makakarating sa langit at makakasama ang Panginoon. Amin po ba doon? No? Gusto ng Panginoon, nais ng Panginoon, magsimula lang siya sa'yo. Kaya wag malulus yung faith mo, wag malulus yung hope mo kung ikaw lang yung believer doon sa family niyo. Okay lang 'yan, at least nandiyan ka. Amen. Pag naniwala ka na God called you, sabi doon, kay Abraham, binless niya si Abraham at pinadami. Are you with me? So help someone find and follow Jesus one step at a time. Inuna niya eh. Inuna ng Panginoon sa Samaritana, pagkatapos makakailan sa Samaritana, nangaral sa Samaritana, at sa pangalan ng Samaritan woman, marami po ang nakakilala sa Panginoon dahil po sa kanyang patotoo. So one person at a time. Nagsimula ang lahat sa isang conversation lang. One conversation at a time. Doon sa well. Amen? Pero doon pala sa well na yun, may multitude palang kasunod yun. Dahil sa isang babae. One act of compassion at a time. Amen. Baka mamaya, talagang kailangan mo lang mag-initiate, no? Sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, para kay Lord. No? Baka sa isang kwentuhan nyo, dyan na magsimula ang lahat. Baka sa pagbigay mo lang ng ulam mo sa kapitbahay mo, dyan na magsimula ang lahat. Amen? Baka sa paglibre mo lang ng milk tea, dyan na magsimula ang lahat. Amen po ba doon? No, with one prayer at a time. Baka dyan sa panalangin mo, yung panalangin mo ngayon, yan na pala ang kasagutan sa pamilya mo. One prayer at a time, with one invitation at a time. Baka dun sa pag-imbita mo, sa gagawin mong pag-imbita sa kaibigan mo, sa pamilya mo, dyan na pala magsimula ang lahat. Are you with me? Sa isang pagbisita mo lang, sa kumari mo, sa kumpare mo, dyan na pala magsimula ang lahat. Si Jesus, nag-start lang sa isang conversation. Pero yung conversation na yon, merong multitude na kasunod dahil sa isang babae. Are you with me? Amen po ba doon? So let's get intentional about introducing other people to our Lord and Savior, Jesus Christ. Sadyain po natin. Ano po yung sasadyain po natin? Na yung mga tao, abutin natin, kahit magsimula ka sa isa. Si Lord nagsimula sa isa, pero yung buong bayan ng Samaria, nakakilala. Amen! No? Ang tanong ko sa iyo, kapatid, kailan mo huling sinabi sa Panginoon, no, na Lord, gamitin mo po ako para sa kanila? O kailan mo huling sinabi sa isang tao na mahal ka ng Diyos, pwede ka bang i-share ang buhay ko sa iyo? Kailan mo huling sinabi yon? No? Sinabi mo, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Gusto ko lang share yung ginawa sa akin ng Lord. Nung wala ako sa Kanya. Ang buhay ko ganito. And then, sobra siyang na-amaze. Sobra siyang nangarap uli. At nabuhay ng pag-asa dahil sa patotoo mo. Are you with me? Nandiyan pa tayo doon? Parang wala na po yata ang tao po rito. May tao pa po ba dyan? May tao pa po ba dyan? No? Yung iba po sa atin, alam niyo po, sobrang pong binless ni Lord. Binless ka ni Lord ng magandang trabaho. Binless ka ni Lord ng magandang negosyo. No? Binless ka ni Lord at marami kang naipundar sa buhay. Kaya lang ang nakakalungkot, dun sa blessing na yung walang naabot. Di ba tayo? Yung mga bagay na ibinigay sa'yo ng Panginoon, nung pinagpala ka, walang mga taong nakinabang. Are you with me? Nandiyan ba tayo? No? Ibig sabihin, kapatid,
kapag dumating na yung oras at pinagpala ka ng Panginoon, hindi lang yan para sa iyo. Lagi mo tatandaan yon. Hindi lang para. Naniniwala ako kapag ang blessing ni Lord ay merong purpose. Para ano po? Para madala ang gospel niya sa ibang tao. Para maraming buhay ang makakilala. Hindi titigil ang langit na pagpalain at pagpalain ka. Yes. Kung ang gagamitin natin, yung mga resources natin para maraming mga tao ang makakilala, kapatid, binibigyan mo si Lord ng dahilan para i-bless ka at i-bless ka pa. Ano po sabi sa Bible? In Luke chapter 16 verse 9, look at this. Ang sabi diyan, here's the lesson, sabi ni Jesus. Sana po mailagay po, no? Here's the lesson. Okay? Ang ganda kasi ng pagkakasabi. Sabi rito, use your worldly resources. Use your worldly resources to benefit others. And make friends. Then, when your possessions are gone, they will welcome you to an eternal home. Sabi po doon use your worldly resources, sabi ni Jesus, to benefit others and make friends. Gamitin yung blessing, yung mga resources, para para mag-benefit yung iba. Para ma-bless yung iba. Ibig sabihin ko, binigyan ka ni Lord ng bahay, open mo yung bahay mo para sa gawain ng Panginoon. Amin po ba doon? No? Tawagin mo yung mga kaibigan mo para sa gawain ng Panginoon, para makapag-life group. Are you with me? Hindi pwede dyan yung pag-birthday mo lang, saka ka lang nagpapapasok, pero pag gawain ni Lord, bawal. Diba tama? No? Kapag ka nakita mo, ay, pastor, hindi pwede sa'yo, bakit? Madudumihan yung carpet namin, pero pag birthday, punong-puno. Pero sa life group, bawal. Sabi niya, use your worldly resources to benefit others. Amin po ba doon? Yung mga pinagpala dyan, mag-share naman ng blessing, sabi mo sa katabi mo, i-share mo naman yan. Grabe. Sa birthday mo, nag-uubos ka. Tama. Ang laki ng ginagastos mo eh. Sa life group, kahit pansit canton, walang dali. Use your worldly resources to benefit others. Amin po ba doon? Andiyan ba tayo? Kapag blines ka ng Lord ng sasakyan, magsakay ka ng mga kaibigan mo papunta sa church. Pag binigyan ka ng motor, mag-backride ka ng kaibigan. Huwag babae pag lalaki. Lalaki sa lalaki. Mag-backride ka ng kaibigan mo. Dalhin mo sa gawain ng Panginoon. Are you with me? Gamitin mo yung blessing ni Lord, para mag-benefits yung iba. Para yung makakilala. Tama? Alam mo, kapag pinagamit mo kay Lord yung motor mo, bukas makalawa, kotse na yan. Yes. Anong bus? Hindi. Bakit? Ginagamit mo yung blessing para parangalan ng Panginoon. Pero kapag ang motor mo, ang sasakyan mo, para sa iyo lang, tandaan mo, ito prinsipyo niyan, maluluma rin yan eh. Ang nakakatakot, baka yan ang huli. Naluma lang, tapos wala nang kasunod. Sino dito naniniwala ka na kahit maluma ang meron ka ngayon, papalitan ni Lord kasi ginagamit mo sa kaluwalhatian ng Diyos? No? Amen. Kahit i-trek yan, magsakay ka, paggamit mo sa Lord yung blessing na yan, resources na yan. Amen. Para maraming mga taong makalapit sa Panginoon. Hindi yung binigay sa'yo ni Lord para sa'yo lang. Use it for the benefits of others. Are you with me? Are you with me? Yung negosyo, pag binigyan ka ng Lord ng negosyo, una mo kagad tanong, Lord, para saan to? Hindi lang para kumita ng pera. Ask the Lord, Lord, sino yung mga tao na gusto mong tulungan dahil binigyan mo ako ng ganitong resources? Use your worldly resources to benefit others and make friends. And then when their possessions are gone, sabi diyan, they will welcome you to an eternal home. Grabe to. No? Tingnan niyo po ito, ang totoong kayamanan pala natin, mga tao. Tandaan mo kapag namatay ka, sabihin mo sa katabi mo, mamamatay din tayo. Sabihin mo sa kanya, wag muna ngayon.
Hindi, ito po yon. Kapag namatay ka, kahit hagisan ka ng 1,000,000 dyan, hindi mo na madadala yan. Ni singkonduling wala ka madadala. Walang anumang bagay sa lupa ang maisasama mo sa langit. Ang tanging po pwede mo lang maisama sa langit ay yung ginamit mo yung yaman na meron ka, na ibinigay sa'yo ng Diyos para abutin yung mga tao sa buhay mo. At yung mga buhay ng mga tao, sila lang yung makakasama mo sa langit. Hindi mo masasama ang 1,000,000 mo, pero masasama mo mga anak mo. Amen. Hindi mo nadala sa langit ang bahay mo, pero masasama mo naman yung mga kaibigan mo. Yes. Kaya sabi ng Panginoon, use your worldly resources. Yung resource na meron ka, may purpose pala. At binanggit sa Bible, for the benefit of others and make friends. No? Para maraming buhay ang maabot at lalo pa tayong i-bless ng Panginoon. Amen po ba doon? Kaya dapat ang blessing, no, ginagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Now, meron po akong i-share sa inyo, isang palabas noong 2016, no, directed by Mel Gibson. It is a true story. Sino dito? Ito po ay gera. Meron kayong alam anong gera to? 2016 pinalabas. Okay, sirit na. Okay. Hacksaw Ridge. Ang Hacksaw Ridge. No? Directed by Mel Gibson. Patungkol po ito sa World War II. No? Ang laban po nila doon po sa Okinawa, Japan. No? Ang pita po rito ay isang Kristiyano na pangalan ay si Desmond Doss, na ginanap po ni Andrew Garfield, yung sa Spider-Man. Siya po gumanap po nito. No, si Andrew Garfield bilang Desmond Doss. Isa po siyang Christian, no? American combat medic. Si Desmond Doss. Si Desmond Doss, no, ibig sabihin sa kanyang pagiging combat medic, no, ayaw niyang gumamit ng dahas. Ayaw niyang gumamit ng barel, no? Ang ibig sabihin, si Desmond Doss ayaw niyang pumatay. At dahil ayaw niya pumatay at gusto niyang magkaroon ng ambag sa pakikipaglaban, ang ginawa niya ito. Sa halip na pumatay siya, ang naging ministeryo ni Desmond Doss ay saklolohan yung mga sundalo na kasama nila na nakalundusay na may buhay pa, na mga sugatan, no, mga tinamaan ng bala sa katawan. Grabe, pag nakita mo yung video, mamaya i-share ko po sa inyo, no? Talagang ang nasa isipan ni Desmond Doss, magligtas ng tao. At ito yung naging mantra ni Desmond Doss, sabi niya, sa pagliligtas niya, lagi sinasabi, please Lord, help me to get one more. Tulungan mo po ako na makaisa. Matulungan ko. Sabi niya, kasi bakit? Kailangan nilang mag-retreat, talo sila eh. No? Pinapatay na yung mga kasamahan niya, kaya ang ginawa ni Desmond Doss, tinanabaho niya yung mga kasamahan nilang buhay pa, na may tama, nakalandusay. Ito yung trinabaho ni Desmond Doss. At para sa kanya, hiningi niya sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko. Isa pa. Makaligtas pa ako ng isa pa. Alam mo, kakaisa niya pa kay Lord, umabot ng more than 75 na soldalo ang naligtas. At naka-rest back sila. No, para hindi kayo mahirapan, panoorin po natin. Okay? Panoorin. I-roll po natin ang Betamax. Okay. Wala po? Sayang. No. Sayang si ano. Sige, panoorin niyo na lang po sa bahay ninyo yung Hacksaw Ridge. No. Napakagandang istorya. At makikita mo doon, no? Yan na. Okay? Merong hot choco doon, pero mamaya mo na mag-hot choco. May hot choco, may coffee doon. Mamaya na po. Gumagana na po yung bendo natin dyan. Okay? Sounds na lang, oh. Okay. Yan po yung naging ano niya. Ito yung gusto ko pong i-share sa inyo. Diyan sa palabas na yan, napakaganda ng lesson yan. Na pwede nating apply sa buhay po natin. Yung puso ni Desmond Doss. No? Nakita niya kasi yung mga kasamahan niya, nakahalandusay.
sugatan, may mga tama, nahihirapang huminga. Dahil ayaw niya makipaglaban sa dahas, ang ginawa niya, nagliligtas na lang siya. Sa pagliligtas niya, lagi niya sinasabi, Lord, please me to get one more. Help me to get one more. Isa pa, Lord, isa pa. Kakaisa niya, ang dami niya pong naligtas sa tao. Kakaisa lang. Ano po ibig ko sabihin? Kapatid, maaaring yung mga sundalo na nandun, posible pamilya mo. Hindi lang nagsasalita. Magulang mo, anak mo, mga kapatid mo, may mga sugat, may mga tama. Duguan dahil sa mga pangyayari. Dito po ako magtatapos sa inyo. Nakalandusay, nabibiktima ng mga pangyayari. Ano po ibig sabihin? Ang nais po ng Panginoon, yung wag pabayaan yung mga tao na mayroon tama. Sa panahon ngayon, sa generation ngayon, marami po nag-i-struggle. Sa depression, marami pong malungkot ngayon. Marami po ngayon nawawalan ng pag-asa. Maaaring iba sa kanila, mga kaibigan mo na. Maaaring iba sa kanila, pamilya mo na. Marami din nag-i-struggle. Sobra na silang nakontrol ng bisyo, ng addiction. Yung iba dyan, akala mo nakangiti pero matindi pala problema sa pamilya. May sugat pala na dinadala. No? Broken pala yan. Ako po, ang dalangin ko po sa Panginoon, yung bigyan tayo ng Diyos ng puso tulad ni Desmondos. Na naiiyak natin kay Lord na, Lord, please, help me to get one more. Maabot ko kahit isa lang sa mga kaibigan ko. Maabot ko kahit isa sa mga pamilya ko. Na mga sugatan, duguan, biktima ng mga pangyayari. No? Sana po sa generation na to, mag-grace si Lord na maraming Desmondos na mayroong puso sa mga tao. Lalo sa mga sasaktan. Diyan ba tayo sa mga sugatan? Duguan. Amen? Naaabot sa mga sugatang buhay. Sugatang buhay sa mga taong may depresyon, na ito yung maging iyak ng puso po natin. Kasi po tayo linggo-linggo, tayo na nagkakasama-sama eh. Pero, napakaseryoso po ng kamatayan, napakaseryoso po ng kapamakan. Nag-church ka, nag-worship ka, napupuspos ka. Pero sa prayer mo ba, minsan ba, iniyak mo yung anak mo? Lord, tulungan mo po ako na maabot ko yung mga anak ko. Tulungan niyo po ako na masyarang ko po magulang ko, pamilya ko, mga kaibigan ko. Lord, please, help me to get one more. Andiyan ba tayo? No? Ano po sabi sa Bible? In Luke chapter 15 verse 10, sabi dito, in the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. At Tagalog, nagkakaroon daw ng matinding pagdiriwang sa langit. Kahit sa isang tao na nagsisi, isang buhay na tumalikod sa kasalanan at lumapit sa Diyos. Nag-worship tayo, masaya ang Panginoon. Pero biblically speaking, ang celebration, ang party, nangyayari kapag mayroong isang tao na tumalikod sa kasalanan at lumapit sa Diyos. I pray na si Lord huwag huminto na magdala ng mga tao sa simbahang ito. Hindi lang dahil sa dumami tayo, kundi bawat bilang ay buhay. At bawat buhay ay tinubos ng dugo ng Panginoong Jesus. Nandiyan ba tayo? Bawat buhay mahalaga sa Panginoon.
na hindi lang tayo nag-worship ng sama-sama, kundi sana po maging culture natin, kapag mayroong bago, sama-sama tayo. Pwede pa tayong pumalakpak na malakas ngayon? Yung ganyan. Wala pa yan sa celebration na lang. Sana kapag mamaya minention na, kung mayroong bisita, alam niyo, pansin ko, tumigil na po tayo eh. No. Masyado na tayo natulog sa mga sweet lullabies ng kaaway. Sige, church ka lang. Sige lang, okay lang yan. Malayo pa naman. Hindi pa naman sila mamamatay. Hayaan mo lang sila. Okay pa sila. Sa sweet lullabies ng life group na tayo, okay, mahalaga makadating kayo. No? Mga guys, okay lang kahit walang bago ang mahalaga, may pansit tayo. No? Yung bang nasanay na tayo, at hindi na naging iyak ng simbahan natin, hindi na naging iyak ng life group, Lord, please, help us to get one more. Yung maging iyak ng simbahan, maging iyak ng life group natin na, help us, Lord, no, to get one more. Na na hindi tayo titigil. Kasi bakit? Totoo ba na maraming sugatan ngayon? Maraming nakahandusay ngayon? Duguan? Broken? Amen? May problema sa pamilya? Sa pinansyal? Diba? And yet, nag-gather lang tayo lang. Tapos wala sa heart natin yung, Lord, sige na, tulungan niyo po kami makaabot ng mga sugatan. Ang mga duguan. Nangawasak na buhay. Kaya sabi ko, Panginoon, ano ba ang gusto mong gawin namin sa simbahan para bumalik uli kami sa puso mo? Ang puso ng Panginoon, kapatid, marami pong makakilala. Ang puso ng Panginoon, yung pamilya mo makakilala sa Panginoon. Makakilala. Gamitin ang blessing. Gamitin yung mga bagay na meron ka, hindi para sa'yo lang, for the benefits of others. Amen? Amen. Sana kapag nagkaroon ng handaan sa live group, nag-iShare, talagang nagtawag. Ibig sabihin, yung handaan na yung parte yon. Bakit? Kasi may nagbalik. Hindi nag-ambagan para kumain lang. Amen. Kundi nandoon yung isang tao o dalawang tao na nagbalik sa Panginoon. Andiyan ba tayo? Kaya po, sabi ko, Panginoon, anong gusto mong gawin namin? Sabi ni Lord, tulad ng ginawa ni Abraham. Tulad ng ginawa ng Diyos kay Abraham. Anong ginawa ng Diyos kay Abraham? Nagsimula siya sa isa. Pero yung isa may multitude. May multitude. Tandaan mo, ang pamilya mo, hindi ko pamilya. Ang mga kaibigan mo, hindi ko kaibigan. Pero dahil tinawag ka ng Panginoon, nasa likuran ng buhay mo yan. At inaasahan ng Panginoon, kung meron mang umiiyak dyan para sa pamilya mo, kung meron mang umiiyak para sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, lalo't higit ikaw yun. Kaya lang sabihin mo, Lord, please, help me to get one more. One more. Ganito po gagawin po natin. Di ko alam kung ano impact sa'yo nitong word na to. Pero si Lord, kaya kanyang i-bless. Ang blessing kay Lord, again, hindi mo pwedeng i-interpret ang blessing Lord laging material. Ang blessing ni Lord, pagpalain niya ang generation mo. Wala sa mga anak mo ang mawasak ang buhay, sa mga apo mo ang masira ang buhay. Come on, nandiyan ba tayo? Dahil sa'yo sisimulan ng Panginoon, pagpapalain ka niya. Meron po tayo rito, isang sticky note. Nakalagay po dyan, pwede ba, nandiyan po ba? Each one, reach one. Yung pangalan mo, pakilagay po dito sa harap na lang po. Yung pangalan mo, yung tao, o sino yung isa. Pastor, pwede ba 5? Magsimula ka muna sa isa. Kung madala mo pamilya mo, di praise God. Pero magsimula muna tayo sa isa. Amen? And then, kung ano yung relationship mo sa isa, kung anong relationship, ano mo siya, nanay mo ba siya, kaibigan mo ba siya, ka-office mate mo ba siya, kung anong relationship mo. Ilalagay po natin dyan, i-sticky natin dyan, ipag-pray po natin sa Panginoon. Hindi natin sila titigilang ipanalangin hanggat hindi natin nakikita sila na makalapit sa Panginoon. Amen? Ako po pagpunta ko sa church, lahat ng nakalagay dyan, ito pipray ko.
Ipagpipray ko kung ano mo siya. Nakalagay ka dyan kung ano relation mo. If Lord, I pray po sa anak ko ni ganito na walang maging hadlang na makalapit sa iyo. Gumawa ka ng kaparaanan na makakilala po siya. Pagpipray ko po yan kasama mga leaders. Magsisimula tayo sa midweek service sa Miyerkules, kapatid. May prayer meeting po tayo dito. Iluluhod po natin sila. Iluluhod po natin sila. Naniniwala ako na ang taong seryosong umabot ay seryoso ring manalangin. Walang tao na gusto mong abutin ng isang tao na hindi ka nanalangin. Ang tao na seryoso sa pag-abot, seryoso sa panalangin. Ipapanalangin po natin sila. Sino nakahanda kang ipanalangin, no? Napaka-powerful ng prayer. Napaka-powerful. Yes. Napaka-powerful. Nagmi-minister ang prayer. Nagmi-minister. Ako po sobrang mahal ko ngayon ng prayer. And then, after po natin silang ipag-pray, tandaan niyo po, walang matigas na puso sa mainit na pagmamahal ng Panginoon. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ikaw nga, tinawag ka ni Lord eh. Hindi kung ikaw nga tinawag ng Panginoon eh. Amen. Huwag mong isipin, Lord, masyadong matigas yung asawa ko, yung tatay ko matigas. Walang matigas na puso sa Panginoon. Sa panalangin, lalambot yan. Lalambot yan. Ihahanda ng Diyos ang puso nila. Makikita mo sa susunod, pag pumunta ka sa simbahan, so para sumamba sa Panginoon, kasama mo na ang pamilya mo. Kasama mo na. Ano yung heart mo? Lord, please help me to get one more. One more. Kaka one more mo, buong kaibigan mo na pala, tulad ng Desmond Dos, ang dami mo na pala nadala sa Panginoon. Kaka one more mo. So ito po yung each one, reach one. No? O pwede po ba pananalian lang? No? Mabigyan sila sandali. May ganyan pa dito tayo. Mabigyan lang. Ipagpipray natin kung sino yung tao na ipapasok ng Lord sa isipan mo, isulat mo. Magpipray tayo ngayon. Kung sino isang tao, magsimula ka sa isa. Alam ko, lahat gusto mong maabot. Pero, sino yung sa isa na yon magsisimula? Ipag-pray natin sa Panginoon. No? Kapag pinag-pray natin kay Lord, gagawin po natin, i-reach out po natin sila, hindi po tayo puro prayer. Mangangamusta po tayo. Kahit sa messenger, kahit i-treat mo siya ng coffee, ng milk tea, kahit bigyan mo siya ng masarap na ulam. Ano ba tayo? Kahit i-encourage mo siya, gagawa tayo ng hakbang. Yung compassion natin sa kanila, hindi natatapos sa pakiramdam lang. May paghakbang. May paghakbang po tayo. At pagkatapos po natin humakbang, kapatid, sa November 19, kailan po? November 19, i-invite po natin sila para sa Sunday worship. Na ang message natin sa kanila, it's about the loving Father. The prodigal son. Amen. Kung paano ang Diyos ay napakasaya dahil sa isang buhay na nagbalik. Yes, November 19. Huwag natin limitahan ng Diyos. Huwag natin isipin na imposible sa Diyos. Sa tao, imposible. But the Bible says, with God, all things are possible. No? All things are possible. Huwag kang mag-isip na imposible. Yun nga, dun nga, espesyalista ang Diyos eh. Na gumawa ng mga imposibleng bagay sa buhay natin. That's why the righteous live by faith. Ibig sabihin, nagtitiwala tayo. Alam kong mahirap, but Lord, nagtitiwala ako sa iyo na kaya mo abutin itong taong ito. Hindi tayo titigil na ipanalangin sila hanggat hindi sila nakakilala sa Panginoon. Amen? No? Excited po ba ang lahat na gamitin ng Lord? Sa mga tinawag ng Diyos, magsisimula po sa atin at yung heart natin, Lord, please help me to get one more. To get one. Pwede po ba tayo lahat tumayo? Sa November 19, kapatid, non-stop ang langit sa pagdiriwang dahil maraming buhay makakilala sa Panginoon dahil sa iyo. Dahil sa iyo. And I believe hindi ka nandiyan sa work na yan para mag-earn lang ng money.
Merong purpose. Ang blessing na yan sa'yo. Yung business na yan may purpose. Merong purpose. Use your worldly wealth for the benefits of others. And make friends. Hindi ikaw ang mahahatak ng mundo. Ikaw ang hahatak ng mga tao mula sa mundo papunta sa Panginoon. Hindi ikaw ang madadala. Gagamitin ka ng Panginoon. Tandaan niyo po, masyadong malakas ang anod ng mundo. Masyado. Yes, grabe to. Ang hirap. Ang hirap tumayo sa pananampalataya. Sa sobrang grabe ang ragasak ng agos ng mundo. Pero gagamitin ka ng Panginoon. Patitibayin ka ng Panginoon para tumayo sa pananampalataya. Amen? Manalangin po tayo. Taas po natin yung ating sticky note dito. Bago po natin isahin, pag nasahin mo mamaya, idikit mo po rito, aalagaan po natin sa panalangin yan. And November 19, mayroong praise report po tayo. Mayroong praise report po tayo. Amen? Lord, nandito po kami, Panginoon. Tinatanggap po namin ang hamon mo sa buhay po namin. Naabutin, O Diyos, ang mga buhay na sugatan, ang mga buhay, Lord, na malayo sa iyo, buhay na ligaw, wasak. Panginoon, tulungan niyo po kami sa gagawin po namin ito. Samahan niyo po kami ang iyong makapal na presensya, ang sumama po sa amin, Panginoon, para maisakatuparan po namin ang iyong kalooban at plano. Tulungan niyo po kami. Bigyan mo kami, Lord God, ng karunungan kung paano ididil yung mga tao na dadalhin po namin sa iyo. Bigyan mo kami ng tapang, O Diyos, na tayuan ang mabuting balita mo na nagliligtas sa kaluluwa ng tao. Panginoon, hindi ang rejection ang magpapahinto sa amin. Hindi ang financial problem ang magpapahinto sa amin. Hindi ang health, Lord, ang sickness, Lord, ang magpapahinto sa amin. Hindi ang kawalan, hindi ang kakulangan, hindi ang karamdaman, Panginoon, ang magiging dahilan para mahinto kami, Lord, sa pinagagawa mo. Lord, nandito kami, lumalapit po kami sa iyo. Kung paano mo pinagpala si Abraham, ganun mo rin kami pagpalain, Panginoon. Not just materially, not just financially, kundi Lord, i-bless mo po kami ng mga buhay ng mga tao. Magpapasko po kami, Panginoon, na mayroong mga buhay na nakakilala sa iyo. Lord, thank you so much sa mga anak mo nang tinitibok ay ang puso mo. Kapatid, nasa puso ng Diyos ang bawat isa sa atin. Maging tibok natin yung tibok ng puso ng Panginoon. Kaya sa mga oras na to, ask the Lord, Lord, sino yung tao na gusto mong unahin ko? And help me to get one more. Sige lang kapatid, ipag-pray mo. Get serious in prayer. Yes. Magre-reveal si Lord sa iyo. Ma-amaze ka, magre-reveal si Lord sa iyo ng tao. Alam mo, sasabihin mo, ba't hindi asawa ko? Ba't ito yung pinapakita mo sa akin? Ba't hindi nanay ko? Ba't ito yung pinapakita mo? Kapatid, kung ano ipakita sa iyo ng Panginoon, yun ang abutin mo at si Lord ang aabot sa pamilya mo. Kung sino lang yung tao na pinakita sa iyo ng Panginoon. Yes. Iba ang kaparaan ng Diyos sa kaparaan natin. Maybe some of us gusto natin yung family kagad natin, pero kung sino ipakita sa iyo ng Lord ngayon, kung sino i-reveal sa iyo ni Lord ngayon, isulat mo. And let God do His part sa family mo. Habang inaabot mo ang iba, si Lord gumagawa na ng paraan para abutin ang mga mahal mo sa buhay. Ask the Lord kung sino yung tao na yan na uunahin mo. Maaaring kumari mo yan, maaaring boss mo yan, empleyado mo yan,
I don't know. Pero kung sino ipakita sa'yo ng Panginoon, isulat mo siya mamaya. Isulat mo siya mamaya. Habang nag-worship tayo. Hallelujah. Lord, salamat po. Muli mo pang inilika sa aming puso ang compassion at pagmamahal sa mga tao. Dakilang Diyos, ang simbahang ito ay i-bless mo, hindi lang ng material na bagay. Panginoon, bago mo pagpalain at ipaayos ang lugaring ito, hayaan mo maging laman mo ng puso namin ang buhay ng mga tao, Panginoon. Kasi Lord, lahat ng ito iiwan namin. Pero yung mga buhay na inilapit mo, O Diyos, sa lugaring ito, ang makakasama po namin. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Maluwalhati ka po at maparangalan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Come on, let's worship the Lord.